Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking mga bagong social media platforms, Tony Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakakapanood sa aking bagong YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi naman po kayo nakaka-follow pa sa aking bagong meta page, Informador, so follow na po kayo. Meta page ko na 'yan, Informador. Dito po, ang maganda dito, mga mahaba-habang talakayan 'to kasi tatlong topics dinidiscuss ko dito. Hmm, yung gusto ng medyo mahaba-habang talakayan na nagko-cover ng ilang topics, dito na po kayo. Ah, Attorney Enzo Bunyog at Informador. Ang topic ko ngayon, matapos yung press con ngayon ni PBBM kung saan may ano siya, patutsada kay Imee. Sabi ni PBBM, hindi ko na kapatid yung nasa TV na yun eh. ha? Hindi niya na raw kapatid yun. O ngayon may sagot na dun si Amy Marcos. Pag-usapan natin yung sagot ni Amy. Hmm. Ah, Pangalawang topic natin, wala na. Sabi ng ombudsman, wala nang tsansa talaga na malagay sa witness protection program sina Diskaya. Ayan, iyak nito si Marcoleta. oh. Tapos ito, pag-usapan natin, si dating DPWH Yusek Bernardo, sabi ni Senador Ping Lacson, kung susundin yung ano, kung magko-cooperate si Bernardo para malagay siya sa witness protection program bilang state witness, dapat di bababa sa 1 billion pesos. Yun ang estimate ni Senador Ping Lacson na nanakaw sa kabanang bayan na dapat ibalik ni dating DPWH Yusek Bernardo. Pag-usapan natin yan mga kabunyo. Ito, mainit yung araw na to kasi nag-press con si PBBM, ay yung media naman talagang yung media ano rin talagang hindi mo rin ma-control yung media, matapang din. Saka gusto talagang kunin yung reaksyon ni PBBM. Sa mga nakaraan kasi hindi naman siya natanong ng reaksyon eh. Pero ngayon kanina tinanong na si PBBM nung isang media. Ang tanong sa kanya, ano po bang masasabi niyo Mr. President doon sa naging speech o mga aligasyon ng inyong kapatid na si Amy Marcos sa tungkol sa inyo doon sa rally ng iglesia? Ang sagot ni PBBM, medyo matindi rin eh. Hindi raw, ayaw niya raw sana at saka ayaw ng kanilang pamilya na yung kumbaga nilalabas sa publiko yung mga ganyang issue. Kaya daw hindi siya nagre-react kasi ayaw niya nga daw na pag-usapan yan sa publiko. Kumbaga, pampamilya yan na family matter yan. So, sabi niya dapat hindi sana eh. Hmm? Kaya lang, dahil linabas nga ng kanyang kapatid, so at tinanong siya, ang reaksyon ni PBBM doon sa ano na yon, ang reaksyon niya ay sabi ni PBBM, hindi niya nakapatid yung nakita. Yung nagsalita sa INC rally at nakita sa TV, hindi niya na raw kapatid yun. Kahit daw yung kanilang mga kakilala, mga pinsan, ang tingin daw doon hindi na si Amy yun. Yun ang yun ang ah, yun ang sabi ni PBBM. Kaya daw worried na daw sila tungkol kay Amy. Ngayon nakarating agad kay Amy siyempre yun. May post ngayon si Amy Marcos. Hindi naman mahaba yung reaction niya. Ang post lang ni Amy Marcos, sabi ni Amy Marcos, "Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo ading, patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako." Kumbaga, sabi ni Amy, kasi nga ang patutsada ni PBBM,
hindi niya nakapatid yung nagsalita na yun. Actually, ang ibig sabihin doon ni PBBM, parang hindi na si Amy yun. Hindi na si Amy na nakilala niya, nakasama nila sa pamilya. Pwedeng sabihin, parang na ano, anong tawag diyan? Na ano ba 'yon? Hmm, ah, ano 'yon? Sabi nga ni nung isang netizen, "Bakit nahawaan na ba ng mga Duterte? Ang ugali na ba ay parang Duterte na hindi niyo na makilala na kung si Amy pa 'yun?" Ha? May iba namang netizen ang reaksyon naman, "Bakit para bang nahalo na ano, napasok ng masamang espiritu?" Hindi, ang ibig sabihin talaga ni PBBM, hindi hindi niya inaasahan kay Amy 'yun, kasi hindi naman gano'n si Amy. Kaya yung nakita daw sa ng publiko na nagsalita, parang hindi na si Amy 'yun, sabi ni PBBM. Kaya ang reaksyon ni Amy, siya daw 'yun. Talagang ano, talagang pinapanindigan ni Amy na siya 'yun. Hmm, at, ang sinasabi ni Amy, um, walang problema sa kanya, walang problema sa kanya. Parang pinapanindigan ni Amy, alam niya ang ginagawa niya at sa tingin niya tama yung ginagawa niya at, um, may patutsada siya. Actually, yung patutsada ni Amy, kontra patutsada ni Amy kay PBBM, parang pinapalabas niya na yung dati niyang akusasyon na ano ito, hindi na alam ni 'di ba yung speech ni Amy doon mahaba yun. Ang sabi niya, lulong na talaga sa droga si PBBM, hindi na alam ang pinagagawa. Di inulit niya na naman ngayon, "Bongbong ako 'to, kung ano-ano nang nakikita mo ading." Kumbaga, ni-raise niya na naman yung gano'ng ano, pero maganda rin yung sagot ni ano diyan, sa issue na 'yan. Yung sagot ni Benhur Abalos. Sabi ni Benhur Abalos, "Matagal kong nakasama si PBBM. Kung siya ay lulong nga sa illegal na droga, hindi ganyan, eh. Ah, ano ba, presidente ka, araw-araw nakikita ang ginagawa mo, yung mga lakad mo, yung pagsasalita mo, yung gawi mo, yung kilos mo. Imposibleng hindi makita yung ano mo, eh." Oo nga naman ano. Puwede siguro nung mga panahon, halimbawa sabi nga may nag-comment nga, siguro nung nasa US nga, puwedeng nalulong siya sa ano, at siguro ano, ang mayayaman naman mayroon naman talagang ganyan. Pero yung pagkaka-describe kasi ni Amy doon sa speech niya, ano na, eh, maghapon na daw nagdodroga, nagiinuman, at hindi na alam ang ginagawa, ano, kumbaga wala na sa katinuan. Parang hindi mo naman mapansin kay PBBM yun, eh. Ah, yun tama, tama. Yun yung obserbasyon ni dating DILG Secretary Binhur Abalos. Parang hindi naman gano'n. Hmm, ano na ano yun, eh, yung mga description ni Amy doon sa speech niya masyado na parang ano na, eh, ay hindi naman nakikita sa mga ano, kung presidente ka araw-araw nakikita ang lakad mo kung saan-saan ka, eh. Wala namang, gano'ng ano. Siguro nun nga, nung mga panahon na binata pa siguro si PBBM o kaya kahit na ngayon nung may pamilya na, pero hindi siguro yung, ang ano kasi ni Amy lulong, eh, oo. Pero anyway, ayan, sinagot na ni Amy si PBBM dun. Ang sabi niya, siya yun. Siya yun. Ang kung balik niya kay PBBM, kung ano-ano na daw kasing nakikita ni PBBM, ha? Mukhang mahirap na magkaanuhan 'to, sa tingin niyo? Sa tingin niyo mga kabunyo, magkakabalikan pa kaya ang ano niyan, magkapatid na 'yan? Parang mahirap nang ibalik yung ano nila 'no, relasyon nila bilang magkapamilya, magkapatid. Lalo pa't palapit na ang 2028. Talagang ano na 'yan si Amy, naka-commit na sa mga Duterte 'yan. Kaya lang, dahil ba sa commitment, dahil niya sa ano niya, pagtatanggol niya kila Sara, kila Digong, umabot siya sa punto na ganyan ang gawin niya sa kapatid niya at sa pamilya niya. Matindi naman. Anyway, so 'yan mga kabunyog, mga kababayan. Hmm, dito tayo sa pangalawang topic natin. Ano, sabi ng ombudsman, wala na,
wala na talagang tsansa na mai-grant nila o mai-grant ng DOJ or ng ma-endorse ng ombudsman na i-grant yung pag pagiging state witness o kaya masailalim sa witness protection program itong mag-asawang Diskaya. Wala na, sabi ng ombudsman, wala na talagang tsansa. Sinarado na nila. Oh. Ito naman kasing mag-asawang Diskaya, unlike kila dating DPWH Yusek Bernardo, kila Alcantara, kila Bryce Hernandez, sila Alcantara, Bernardo at Bryce Hernandez nagko-cooperate eh. Saka sinasabi talaga nila yung alam nila sa mga kaso, sa mga anomalya. At willing silang ibalik yung kanilang sabi nga ni Senador Ping Lacson, mahigit o di bababa sa 1 billion ang dapat isauli ni Bernardo. Based sa computation nila. Sabi ni Senador ni Win Gatchalian, nangako na daw ibabalik daw ni Bernardo. Hindi lang alam kung ilan. Ang computation niya ni Senador Ping Lacson, sabi niya, ang computation nila sa tingin niya hindi bababa sa 1 billion. Pero itong itong mag-asawang Diskaya, wala. Ha? Sinusunod kasi nila yung advice ni Lacson ay ni Marcoleta. Ang sabi kasi ni Marcoleta, hindi requirement yung restitution, yung pagbabalik ng nakaw na yaman bago ka sa ilalim sa witness protection program. Sinusunod nila si Marcoleta ay ang mag-a-approve ng kanilang application sa witness protection program, DOJ. Siyempre, hihingin dyan ang posisyon ng ombudsman. Anong masasabi? Ay dapat dumidikit sila, nagko-cooperate sila, nakikipag-usap sila, sinusunod nila ang DOJ. Kasi ito yung mag-a-approve ng application. Dapat ang sinusunod nitong mag-asawang Diskaya, ombudsman at DOJ. Hindi naman si Marcoleta ang magpa-process ng application nila. Lalong hindi naman si Marcoleta ang mag-a-approve ng application nila. Kaya wala yan. Wala yan. Ang nangyari ngayon, wala na. Sinarado na ng ombudsman. Wala na daw talagang tsansa sina Diskaya na malagay sa witness protection program. Lalo pa itong si Marcoleta, arrogante rin eh. Nag-aabogado para sa kanila, si Marcoleta. Tapos pinapagalitan, hinihiya. Sinisermonan, iniinsulto ang Department of Justice. Si Ombudsman Boying Rimulya, iniinsulto. Hindi ay nasubrahan ng yabang din si Marcoleta eh. Ay sa ganyan, sa halip na ipakiusap ni Marcoleta itong mga Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, ipakiusap sa DOJ, ipakiusap sa Ombudsman. At advisean din ng si Diskaya kung anong sinasabi ng Ombudsman at ng DOJ, sundin mo, mag-cooperate ka, gawin mo. Hindi. Baliktad ang ginagawa ni Marcoleta o kaya nadadamay ngayon yung mag-asawang Diskaya. Ewan natin kung bakit ganun ka porsigido si Marcoleta na ipaglaban yung mag-asawang Diskaya. Marami na ngang nakakapansin. Masyado ng OA si Marcoleta dyan sa pagtatanggol sa mag-asawang Diskaya. Pero kung sinabihan niya, sige, bahala na kayo DOJ dyan ombudsman, o kayo Mr. and Mrs. Diskaya, cooperate na lang kayo kung anong sabihin ng DOJ sa kanang ombudsman. Ganun dapat. Ganun dapat. Yan eh. Kung medyo pwede naman siya mag-advise sa mag-asawang Marcoleta ay sa mag-asawang Diskaya. Pero wag niyang pinagbabangga niya kasi at linalabanan niya pa yung DOJ at ombudsman. Pinapahiya niya pa, ini-insult. Ay lalong, naman. Kaya ngayon, nagdeklara na yung ombudsman. Wala na daw. Bakit naman kasi gustong masailalim sa witness protection program ng mag-asawang Diskaya? Pero pagdating dun sa isa sa uling yaman, na ninakaw nila, wala man lang plano na magsauli. Paano mo naman ipapakita dun yung yung pagiging good faith ka? Yung kasi pagpapakita yun na in good faith ka, ibig sabihin
mabuti ang loob mo, na-realize mo na nag-ano ka, pinagsisisihan mo na ang ginawa mo. Gusto mo nang tumulong sa gobyerno na mapanagot ang mga sangkot, lalo na yung mga mastermind, matataas lalo sa'yo, lalo na yung mga politiko. At ikaw, dahil pinagsisisihan mo yung ginawa mo, isasauli mo na yung ano, yung ninakaw mong yaman. Oh, ganun ganun lang naman 'yan, eh. Kaya lang wala, si Marcoleta ang kanilang adviser, eh. Oh, ayaw nilang sumunod sa tapos nagsabi pa sila, "Ayaw na namin, ayaw na naming mag-cooperate," sabi ng mag-asawang Diskaya. O di lalo namang tumigas yung DOJ at Ombudsman, ayaw mo na palang mag-cooperate, o di sige. 'Di ba? Ayaw mo na mag-cooperate, o di sige bahala ka. O kaya ngayon, diniklara na ng ano, diniklara na talaga ng Ombudsman, wala na. Oh. Samantala, yung iba, sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, sila dating DPWH Yusek Bernardo, ayan, ah, tinutulungan ng ng DOJ. Si Bernardo yata provisionally admitted na sa Witness Protection Program. Oh. Ibig sabihin, hindi pa naman permanente talagang admitted or tanggap, pero ano na, provisional, temporary na tinanggap. Ibig sabihin may mga conditions pa sigurong pinapasunod. Oh. Kaya ano ito, at least provisionally admitted na. Oh. At saka nakikipagtulungan sa Blue Ribbon kay Senador Ping Lacson. Oh. Marami rin talaga siyang tinuro na. Nung una, parang may tinatago pa si dating DPWH Yusek Bernardo, hindi niya dinadawit si Jinggoy o napansin niya ni Boying Rimulya. Parang pinoprotektahan niya si Jinggoy, no? Pero nung bandang huli, nung sunod niyang pag-appear noong November 14, inano niya na, talagang dinawit niya na rin si Jinggoy. Kaya nagko-cooperate na talaga ah, si itong si um, Bernardo. Kaya nalagay siya sa Witness Protection Program. Pero yung mag-asawang Diskaya, wala. Wala na daw diyan sa sabi ng Ombudsman. Hmm, ayan. Ah, ito, ayon kay Senador Ping Lacson, itong si dating DPWH Yusek Bernardo, dapat ito ang isasauli daw nito kung talagang dapat pagbigyan siya na malagay sa Witness Protection Program, maging state witness, kinumpute daw ng kanyang mga staff. Ah, ang computation nila, parang ang estimate, hindi bababa sa 1 billion pesos ang ninakaw nitong yaman galing sa pera ng bayan. So, ang sabi ni Senador Ping Lacson, dapat hindi bababa sa 1 billion ang isauli niya. Yan yung figure na sinabi ni Senador Ping Lacson. Kaya dami pala, malaki talagang ang laki talaga ng ang laki talaga ng nawala sa pera natin. Yun ang estimate pa lang ni Senador Ping Lacson. 1 billion. Sabi naman nila Win Gatchalian, nila Ping Lacson, nangako naman daw si Bernardo na ibabalik yung ninakaw niyang yaman, isasauli sa gobyerno. Yun ang isang bagay na hindi ginagawa ng mag-asawang Diskaya. Kumbaga, ang pinayagan lang ng mag-asawang Diskaya na mawala sa kanila yung mga luxury cars. In-auction na nga eh. Pero yung pera at iba pang mga ari-arian, kung yun wala, ayaw nila. Yun yung yan yung tinitindigan ni Marcoleta na wala daw. Hindi daw yun bahagi ng wala naman daw nakalagay na dapat mag ah, magsauli bago ma-approvean sa Witness Protection Program. Ah, oh. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan,
ano ito, itong si Bernardo, isa sa ilalim na 'to, approved na 'to, eh. Approved na ang application nito, admitted na sa Witness Protection Program. Kaya lang provisional, provisionally admitted, sabi ng DOJ. So para talagang fully siya ma-admit, kinakailangang bahagi yata ng condition talaga, restitution. So ito yung pagkakaiba ni Bernardo sa Diskaya. Si Bernardo tanggap yung requirement na yon, yung condition na yon ng restitution. Ibig sabihin, ibabalik yung ninakaw na yaman. Tanggap niya yon. At sabi ni Ping Lacson, 1 billion hindi dapat bababa doon. Ito yung komisyon ni Yusek Bernardo, kasi sabi niya ang binibigay yata sa mga politiko, yung senador na na nagpundo, tapos yung ang proponent ay galing sa Malacanang, si Office of the Executive Secretary. Yung linakad nila Yusek Ulaybar at saka ni Yusek Adrian Bersamin, parang 25% doon sa mga senador, halimbawa kay Jinggoy 25%. Ang sa kanya yata 1% kay 2%, 2% kasi 1% pala kila Alcantara. Oh, kaya 25%, ang sa kanya 2%. So yung 2% na yon nung kinumpute nila Ping Lacson, umaabot ng di bababa sa 1 billion. Kaya ito? So tingnan niyo mga kabunyog, mga kababayan, hindi pa yan yung politiko. Yung mga politiko 20%, 25%, pinakamababa 15%. Ganun yung nawawala sa pera ng bayan natin. Oh. Kaya kung 100 billion, kaagad-agad ang napupunta sa senador 25 billion kasi 25% eh. Oh, sa 100 billion. Tapos yung 2 billion pala Tama ba? Oh, 2 billion kay Bernardo kasi 2%. 2%, 2 billion. Tapos doon sa mga kila Alcantara, 1 billion kasi 1%. Oh, grabe Kaya lang nung ginawa ng ghost projects na, wala na, hindi na. Malaki na yung kukuha nila Alcantara. Kaya grabe ang ginawa talaga sa bansa natin, mga kabunyog, mga kababayan. Ang ginawa sa pera ng bayan, grabe. Kaya tama lang, para naman ipakita na talagang nagsisisi sila, in good faith sila, bukal sa loob nila yung pagsisisi, ibalik ang ninakaw na yaman. O, yan yun. Si Bryce Hernandez, ganun ang ginawa eh. Sinauli yung luxury car, tapos pinangako niyang ibabalik yung pera na mga nakadeposito pa sa bangko. Kasi yung karamihan doon naka-freeze lang. Ibig sabihin naka-freeze, hindi magagalaw. Hindi magagalaw, pero hindi naman pwedeng i-forfeit ng gobyerno yon kasi hindi pa naman tapos yung kaso. Pero kung voluntarily ibibigay na, isasauli na, hindi na kailangang hintayin matapos yung kaso. Kasi yan eh, kumbaga binalik mo na, sinauli mo. At ilalagay ka na ngayon sa Witness Protection Program. Pwedeng ang pinakamataas na klase ng pagsasailalim sa Witness Protection Program, state witness. Ang ibig sabihin nun, magiging testigo ka laban doon kung kaninong kay Saldico. Yan yung niyan, yung mga congressman, mga senador, mga opisyal ng Malacanang na nasangkot sa anomalya. Ang magiging testigo na laban sa kanila, itong si Bernardo. Bilang state witness. Bilang state witness. Kaya lang, yung kondisyon nga, ibabalik niya rin yung yaman na ayon kay Ping Lacson, hindi bababa sa 1 billion. Anyway, tama yan. Tama naman yung stand na yan. Pinipilit kasi ni Marcoleta, hindi naman daw dapat i-require na isauli ang yaman na ninakaw. Hihintayin daw munang matapos yung kaso. Pag natapos yung kaso, di saka lang ibalik yung yung nakaw na yaman kung may nakaw man. Kung magkano talaga. Ang tinitindigan ng DOJ, hindi. Ibalik. Ganon din yung ombudsman.
Kaya sumusunod naman itong si Bernardo. Oo. Ano 'yan, sabi naman ng DOJ at saka ng Ombudsman, nagko-cooperate naman daw si Bernardo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.